Taong 2007 pa raw nagsimula ang tinuguriang car rental scam at umabot na sa 1,800 ang bilang ng mga sasakyan na nadali sa naturang scam na yan. Sinampahan na ng mga kasong large-scale estafa at swindling ang mga may pakana ng naturang scam. Nakatutok si Marie. Mali. Dumagsa sa Camp Crame kaninang umaga ang mahigit 100 nagreklamong na biktima raw ng car rental scam. Nandito kasi sa Crame ang 107 sa 461 ng mga brand new na mga sasakyan na gamit sa scam. 2007 pa raw nagsimula ang operasyon ng sindikato. Base sa intelligence information, nasa 1,800 ang kabuuang nasangkot sa car rental scam. Sabi ko sa abogado natin sa iyo, pag-aralan lang kung pwede magiging economic sabutan sa kaso na ito. Dahil billions na ang involved na pera dito sa dami ng sasakyan. Aminado ang mga biktima na nahikayat sila sa matatamis na salita ng sindikato. Ni isa ma'am wala pong naibigay sa akin. Isoli na po sana nung may-ari yung unit. Tuho pala isang scam. Paano ang unit namin, kukuhanin nilang nakasanla, samantalang ang wala pa namang ORCR yan. Gusto namin maimbestigahan ng ating Chief PNP kung paano bang nangyari na ang mismong mga pulis ang kumukuha ng sanla. Ang modus ayon sa Highway Patrol Group, hihikayatin ng sindikato ang mga nais magkasasakyan na mag-loan sa kanila. Kapag kaya naman ang bibiktimahin na mag-down, hihimukin silang ipasok ang sasakyan sa rent-a-car business, na ang kita raw buwan-buwan aabot sa 50,000 pesos depende sa unit. Yung first victim, di ba, nag-loan ako ng sasakyan through the help of the syndicate in the processing of papers and even to the down payment. In the first few months, nag-good lahat. Binibigyan kita ng payment, binibigyan ko yung victim nung payment, yung kita, kunyari sa rent-a-car. Yun pala isasangla ang sasakyan. Bukod sa sasakyan, may buwan ng interest pa 10 to 20% ang pagsasanglaan. Palalabasing investment ito ng taong pinagsanglaan. Pag natapos ang 3 buwang investment contract, aalokin ang pinagsanglaan na magdagdag ng pera, kapalit ng pag-upgrade sa sasakyang ibibigay sa kanya. Yun pala, ang orihinal na sasakyan ay binawi lang ng sindikato para ialok muli sa pangatlong investor o tuluyang ibenta. Isa pa lang ang nadadakip, si Tay Chico Sistorilio Nambio. Si Rafaela Anunciacion umano ang utak ng sindikato. Tukoy na rin ang ibang leader daw, si Eleanor Rosales at mga ahente niya sina Jeneline Beroya at Anastasia Cauyan. Pansamantala muna mananatili rito sa Camp Crame ang mga sasakyan na recover habang pinoproseso ang pag-turnover sa mga ito sa tunay na may-ari. Sinampahan na rin ng large-scale staff at swindling ang lahat ng sangkot sa sindikato ng rent-sangla scam. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.